sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express. Serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinyente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo. Mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon Mabuting araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanji Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Welcome back. Ang pag-uusapan po natin mga SSS members ay ang mga pagbabalik. Yan. Wow. Dahil nga ang topic natin ay, main topic natin ay ang pagbabalik. Kasama nating muli ang ating paboritong guest. Ang ating guest mula sa Member Education Department, si Sir Jomer Gonzales. Mabuting araw sa iyo. Mabuting araw, Ma'am Van. So, ayan. So, dahil pagbabalik, so nagbabalik. Welcome back. Okay. So, ayan. So, kagaya na nabanggit mo nga, Ma'am Van. So, balikan ng usapan. Diba? So, pero syempre, SSS ang pag-uusapan natin dito, ha? So, yung mga miyembro, yung mga dati ng miyembro ng SSS, so, na nagbabalik, diba? Paano ba? Gustong magbalik. Yes, At gusto mag-activate ng membership. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So kung may mga katanungan kayo tungkol sa SSS membership nyo, tara pag-usapan natin. Yan, mga SSS members, makisali kayo sa aming talakayan ngayon. Siyempre, mahusay ang ating guest ngayon. So, anything goes. Kung anong mga katanungan nyo ho ay naku, kayang-kayang sagutin niya ni Sir Jomer Gonzales. Kumusta ka naman, Sir Jomer? Eto, kakatapos lang nung nung training natin for employer yesterday. So we have our SSS training for employer members. So para yun sa mga employer dito sa NCR, and we will be having our last STEM by next month. So meron po tayo dyan. So yung mga employers po natin sa Baguio. Yan. So we will be having our STEM program dyan sa Baguio. And we will also be having yung Boost program naman next week. So fly kami going to Davao naman next week naman. So of course, yung by the way, yung Boost program naman para to sa, ito yung mga seminar natin na kung saan ang audience natin dito is yung mga barangay representative, yung mga organization na meron tayong e-center. Kasi di ba meron na tayong e-center sa barangay, yung mga off-site e-centers natin. So ititinitrain natin po sila para na sa ganon yung mga barangay constituents, yung mga constituents nila, yung mga members ng organization na kung saan meron tayong e-center, sila na mismo yung tutulong, di ba? Iga-guide nila. Hindi ka masyadong busy. Medyo lang. At pink na pink ang Ay naman. ngayon. So, hindi lang po ito dahil sa kagustuhan ko lang mag-pink at favorite color ang pink. But then, because this month, di ba, we're celebrating yung, ano ba tayo ito? Cancer Awareness Month. Yan. Kaya nga, nagdala na ako ng pink na upuan ngayon. Wow. Kaya siguro tatalo pa dito. Naman. Yes.
Sir Jomer, sa mga members, no, sali ho kayo at pag-usapan ho natin ang inyong mga concerns, katanungan, at ang mga gusto nyo mapaliwanagan ho, tungkol dito sa ating SSS programs. Last week, pinag-usapan namin na i-pension booster. Yes, kasama yung ato si Ma'am Marie Chris, di ba? Tapos, sir, may mga nagtatanong, gusto nga nila mag-activate ng membership natin. Paliwanag na natin sa mga members. Okay. So, itong pag-activate ng membership natin, sabi nga natin kay SSS, once a member is always a member of SSS. So, hindi ho nawawala yung membership natin kay SSS. So, ang mangyayari lang is, for those na dati ng miyembro ng SSS, may hulog na po kayo, and you wanted to continue, ipagpatuloy yung paghuhulog kay SSS, pwede po yan. So, as a voluntary paying member, okay, ang gagawin lang po natin, wala na tayong fill up na form. Wala na tayong fill up na any form. Ang gagawin lang po natin is from our end, yung ating my.sss account, paglalagin tayo dyan, tapos magge-generate tayo ng payment reference number natin para do sa contribution na i-remit natin. So, ibig sabihin, bayad ka kagad for voluntary paying member. Ito yung mga separated members. Sabi nga natin, dati na may hulog, ipagpapatuloy lang. So, syempre, next question, sir, magkano ibabayad magkano? namin? Mamaya, Diba? mahal yan, sir. Kasi Oo. syempre, ang binabudget din naman ng mga members yung Tama. kanilang mga fans. So, diba? pagdating dyan sa, sa amount of contribution, ang lagi lang nating pinapayo sa ating mga miyembro is, the higher your contributions are, then the higher your benefit will be. Laging naka-anchor yung benefit na pwede nating ma-avail sa contributions din na hinuhulog natin. So, of course, sabi nga natin, mas mataas ang contribution mo, mas maganda. Pero ito rin naman po. Siguraduhin din naman natin na kumbaga religiously nakakapagbayad tayo. Kasi ang hirap naman na ang taas ka na binayad mo, pagkatapos wala ka ng hulog after 3 months, masusunod na after 4 months, di ba? So, kami ang pinapayo natin lagi dyan sa mga miyembro natin, piliin natin yung halaga na kaya nating bayaran, na hindi siya masakit sa bulsa, at kaya natin siyang gawin either monthly or quarterly. Yes. Of course, syempre, Sir Jomer, ang basihan kasi ng matatanggap na benepisyo ng mga members ay yung halaga Tama. at dami ng kanilang hinulog sa Yes. SSS. Mm-mm. Tama po ba? Tama po. So, sabi nga natin, 'di ba, hindi lang yung dami, hindi lang yung laki ng binabayad. Again, yung dami rin, hindi lang yung dami, kundi pati rin yung laki ng binabayad. So, kailangan sabayan. Okay? Tama. Uy, mga members, naku, sali ho kayo sa aming discussion ngayon. Anything goes ho under the sun. Naku, baka naman pati yung presyo ng sibuyas sa market. Actually, mainit sa labas. So, Kasi anything under the sun, baka magulat. Magkano yung tinaas ho ng gasolina sabihin ngayon? natin, open mic. Ayan. Yeah. Open mic po tayo ngayon. Kung may mga questions ho kayo, concerns, at gusto nyo hong mapaliwanagan tungkol sa mga bagong programa ng SSS, ay nako, sali ho kayo at tsak ho, masasagot namin yan. Katulong si Sir Jomer Gonzales. At saka si Ma'am Vanji. Ayan. Yan. Ano nga ba yung tandem natin? Nakalimutan ko na. Yung maamoy na tandem, banjo. Malayo pa lang naamoy mo na. O, si Jovan. oo. Banjo, Jovan. Sir Jomer, batiin natin si Ma'am Rosalina Lovitos. Yan. Ayan. Hi, Go Ma'am ahead. Rosalina. Good morning. Sabi niya, good morning, SSS member and staff, si Ma'am Rosalina Lovitos. Actually, Yes. pati po yung kanina, sabi nga ni Ma'am Vanji. So, join kayo. Alam mo, namimiss ko na yung mga natin, yung mga namimiss mo? viewers natin na mga OFWs, Oo di nga. ba? Ayan na sila. Ang dami nila. So, Actually, ayan. sir, si Rosalina po ay from Hong Kong. Wow, OFW. talagang suki talaga. Hi, Ma'am Rosalina. Oo. Siyempre, batiin din natin ang ever-supportive na Acting Vice President ng Public Affairs and Special Events, si Ma'am KP Mamaril. Happy viewing sa iyo, Ma'am KP. Ay, Ma'am KP. Ayan, naka-pink din si Ma'am KP ngayon. Oo di ba? nga. Okay. Siguro may mga questions na hong kinukulate ang ating mga director. Abangan niyo po yan. Siyempre, sir, nabanggit mo, sino-sino ba yung mga voluntary members? Ito ba yung mga dating naghulog, natigil, ngayon gusto na nilang magbalik loob sa SSS? Okay. So, yung mga voluntary paying member, sila po yung una, may tatawag tayo na separated member. So, separated, ibig sabihin, dati silang employed, self-employed, dati silang household helper, or dati silang OFW. So, Okay. natigil sa paghuhulog, gusto nila ipagpatuloy, pwede yan as a separated member. Okay? Then, we have yung mga non-working spouse. So, voluntary paying member sila. Sino yung mga non-working spouse? Sila po yung legal spouse ng isang actively paying member. Okay. Kasi baka isipin nila, sabihin na, paano ako, gusto kong maghulog sa SSS, pero
kumbaga, high school pa lang kayo, naniwala na kayo ng jowa mo sa forever. Pagkatapos, hanggang sa nagkatuluyan kayo, tapos ayun, 5 kaagad yung anak, bumuo na kayong basketball team. So ngayon, itong si asawa, kumbaga, sabihin na natin si babae or si lalaki, siya yung nagtatrabaho. So yung kapartner niya, solely talaga nasa bahay. So ang trabaho niya is mag-alaga sa mga anak ninyo, linis ng bahay, di ba, Yes. magluto ng ulam. So yan. So plain housewife or husband. At So saka pwede deserve sila. din naman ng mga misis na magkaroon ng Legit, decent na diba? income, no? So, Para yun- sa kanilang mga bagets din, di ba? Totoo. Kaya sabi nga natin, eh, may iba nagtatanong, bakit natin sila kino-cover? Wala naman silang trabaho. May trabaho po sila. Imagine mo yung trabaho nilang hindi lang nakasarado sa 8 Correct. hours, di ba? Imagine mo paggising ng umaga hanggang Totoo gabi, yan. minsan madaling araw pa 24 oras. Oo. Di ba? Ang masaklap pa diyan, di ba? Walang day off 'yun, di ba? Ang hirap na trabaho na 'yon. So, kaya kino-cover din natin sila. Okay? So, magkano yung pwede nilang Yun, ihulog? oo. Kalahati po. Yung i-declare nila, Sa non-working spouse yan. for the non-working spouse, yung i-declare nilang kita, kalahati po ng kinikita ng asawa nila. Ayun. So, kung yung asawa nila kumikita ng nasa 20,000 pesos, yung i-declare nila, 10,000 pesos. Okay. So, sasabihin naman ng asawa, teka, yung contribution niya, anong benefit ko dyan? Kasi definitely yung panghuhulog niya galing din naman sa akin. So, again, unang mag-asawa po kayo. So, syempre, sino pa ba ang unang-una sa listahan Correct, ng beneficiary? Di ba? Kundi ikaw Yes. din naman Oo. bilang Para asawa. Tsaka yung sa anak future ninyo. claim na, oo. Yes. So, hindi mo lang pinoprotektahan yung sarili mo dahil SSS member ka, kundi ikaw protektado ka rin through nangyayari double ang yung protection mo kasi pati yung asawa mo member din ng SSS at ganun din yung anak ninyo, o di ba? Yes. Bongga. Lahat sila SSS members. Yes. Sir, bigyan daan natin ang tanong ni Max Tiangco. Sabi niya, pwede po bang magpa-enroll ng disbursement account sa branch? Lagi kasi nagde-decline yung sa akin kahit pina-follow up ko lahat ng steps and requirements. Okay. So, siguro sa Kumbaga, bahay, oo. nag-enroll siya pero hindi successful. So, hingi na siya ng tulong sa branch. Yes. So si Max, ayan, dama kita dyan. So, di ba, actually, kahit di naman kami, baka sabihin nyo, naku, kasi baka taga-SS kaya, di ba? Actually, na-experience din namin yan. Ako sa kapatid ko, na-experience ko yan. So, talagang may mga cases talaga na nare-reject. So, ganito lang po yan. As much as possible kasi, pagka nagpapapicture mo tayo, again po, kasi di ba, ano ba tawag dito? Yung selfie photo. Actually, hindi na nga selfie ang tawag. Kasi pagka selfie, di ba, parang may hawakang camera, nakaganon ka eh. Oo nga eh. Kasi paano mo hawakan yung camera? May hawak kang dalawang Oo ano. nga eh. So, para portrait picture mo, just make it sure lang na yung hawak mong ID at saka yung proof of account, yan, dapat readable yung nandoon. So, pagka zinom po yan, zinuzoom po kasi natin yan eh. So, pagka zinom po yan, dapat readable siya. So, ayan. So, dapat bago natin i-submit yan kay SSS, bago natin i-upload, check muna natin, readable ba? Kasi possible kung ikaw mismo hindi mo nababasa, so lalo na kami. So, nare-reject siya. At saka dapat nagmamatch. Kung ano yung data na pinasok mo, dapat kung ano yung data rin Legit. nag-appear doon Yan. sa mga pinipresent mo, Totoo nagmamatch, yan. diba? So, yung iba po kasi ganito, ang hawak-hawak na ID halimbawa, di ba kasi sabi natin, valid ID. So, Okay. yan. So, ang hawak-hawak na ID, postal ID. Oh. Pagkatapos, yung in-upload po, yung national ID. So, ayan. So, minsan doon, di ba? So, nagkakamali minsan doon sa hawak na ID. O, tapos meron pa tayo, di ba, yung selfie photo. Yan. Minsan, so, selfie photo. Check din po natin yung ina-upload natin. Kasi minsan, upload na tayo, upload. Minsan kasi may mga member, minsan nagkakamali doon sa ina-upload. Akala nila yun yung picture nila na selfie photo o yun yung picture ng biometric ID, ng kanilang ID or ng proof of account. Minsan yung picture habang nakaposing sila sa beach, yung Hindi yung pwede. yung na-upload. So isa pa po yun. Siyempre, Yan. nasisilaw pa sa araw yun. Oo, so yun po. So tingnan din Maganda. natin yung ina-upload natin. And what else?
yung tanong niya, pwede ba sa branch? Actually, pwede naman po tayo magpatulong sa branch. Pwede Sa e-center. Yes, may e-center po tayo sa mga branches po natin. Pwede po tayong pumunta doon. So, patulong tayo pagdating sa pag-upload. Baka Correct. kung pwede, actually, yung mga branch personnel natin, matulungin yan. So, actually, kahit sa disbursement account, lalo na iba dyan nagkaka-issue yung mga yung mga pensioner, Oo di ba? nga eh. So, yung mga branch personnel natin, sila na nagpipicture. Oo. Yan, so pwede tayo patulong. Sir Jomer, na-mention mo kasi na pupunta sa branch. Meron pa rin bang branch coding? Katulad ng question ni Kiara Nakamura. Implemented pa din po ba yung number coding in all branches ng SSS? Ayan, actually, implement pa rin naman natin, Okay. di ba, yung number coding scheme sa mga branches natin. Kasi nga, this is to decongest yung branches natin. Kasi minsan, natataon na, minsan, ang dami-dami. Oo. Sa araw na to, ang daming pumupunta. Correct. Pero may araw naman na kakaunti. Di ba? Anong araw yun? May mga ganun, di ba? May mga ganun. Tatimingan ng mga members. Kaya na pag sinabi mo yung Yes. araw na yun, doon naman sila pupunta. So, marami Totoo. pa rin. No? Kaya, again, meron tayong number coding pagdating sa mga sa pagpupunta tayo, mag-avail tayo ng services sa mga branches natin. Ayan. Yan. Pero may hindi naman po lahat ng services covered ng number coding. Okay. Like, for example, yung kung sa mga tellering natin, Oo. yung mga branches natin na may tellering, hindi yan covered ng number coding. Yes. So, anytime pwede sila mag-walk-in Opo. sa tailoring. Yes. At at the same time, ito po yung mga gusto mag-avail ng service sa branch natin, like for example, mag-file ng retirement. So, ang pinapayo ho namin, okay, disability claim. Gusto nila sa branch talaga pumunta. We suggest na i-avail yung appointment system natin. Ayan. Sa online yan, di ba? Oo, hindi lang si DFA po ang may appointment, pati si SSS may appointment na rin. Ayan, mga members, so, i-avail natin yan. Enjoy nyo po yung mga services ng SSS Yes. katulad ng online appointment, syempre pagsunod sa branch coding, no? Totoo. Okay, sir, may question dito si Andrea, no? Pwede ba daw natin pag-usapan ng condonation? Pwede naman, basta Pwedeng Sir pwede. Jomer yan. Sir, sige, pakipaliwanag po ang ating condonation ngayon na inaalok at ang educational loan daw po sa hindi makabayad. Okay? Okay. So, yung coordination program natin, tuloy-tuloy pa rin yan. If I'm not mistaken, 2022 pa. Yung natin. Kumbaga, ito na ata yung pinakamahaba o hindi. Oo nga Pero eh. mukhang isa na ito sa pinakamahaba, For life. di ba? Oo. Kasi wala pang deadline. So, yung ibang mga na problema, gusto mag-avail ng condonation pero wala pang pambayad kasi Oo. sa December pa Correct. magkakadatong. Oo. Sige lang po. Ipon-ipon muna, no? Mag-ipon muna. So, yung So, condonation natin anong tawag online. ngayon dyan? Consolidation of past due Ayun. short-term loan. In short, With condonation pay or consol loan. Yan. Okay. How about yung educational loan daw? Paano yun? Yung sir? educational loan naman natin, Kasama ba yun sa consol loan natin? hindi siya Ayun. kasama. So, kasi mas mahaba kasi ang repayment term natin sa educational loan. So, hindi pa siya kasama doon sa condonation. So, ang kasama dyan sa ating consol loan program, yung mga may past due short-term loan, kagaya ng salary loan, calamity loan, salary loan early renewal, ayan, emergency loan. Yan yung mga kasama po dyan. Thank you, Sir Jomer. Naku, mga members, sali ho kayo sa aming discussion ngayon. Napakarami na ho nagtatanong ang nakikisali sa ating talakayan, Sir Jomer. No? Katulad ni Josephine Soriano, ang sabi niya, good morning, salamat at ang SSS laging merong usap tayo online. Sana all. Ayan. O, diba? Anong reaction mo dyan? O, sabi nga natin, di ba? Oo. Tara, pag-usapan natin SSS mo. Oo nga. Direct, paggandahan na natin yung mga OFW visit natin sa abroad. Wow! Attention Sana to naman, KP. Yeah. yan yung mga masarap ma-invite. Yes, so kasi syempre diba? namimiss tayo ng mga OFW members. Oo, no? taga ang Iba background rin. natin, di ba? Yung Yun, yung mga Merlion, tao. yeah. Merlion, yung Ah. sa Paris. Yeah, Wow! oo. Great Wall of China. Oo, Saan pero, kaya tayo doon? naka-green screen lang naman pala tayo. Okay. Sir Joe, may question dito si Bettina Bernardo. Sabi niya, pwede Ma'am po Bettina. bang maghulog ng SSS kung nahinto ko na yung hulog ko? Ayun. Ayun, di ba? So, ang ganda ng tanong ni Ma'am Bettina, pwede po. Pwede nating ipagpatuloy yan. Again, kung dati na kayo may hulog kay SSS, gusto niyo ipagpatuloy yan, pwede po as a voluntary paying member. So, piliin lang natin, mag-generate lang tayo ng payment reference number doon sa napili nating halaga na ibabayad natin for the month, for the applicable month. Yes. So, for the amount na ibabayad natin, again, dependihan ko ano yung kaya natin na bayaran monthly na hindi masakit sa bulsa natin. Yes. Okay? Tama. Actually, marami tayong mga napayuhan na ngayon nagpe-pension na sa SSS. Dati,
mga 50 plus, pagpatuloy ko pa ba yung hulog ko? Ayun, nakapakinig ng mga seminars natin, nakinig naman sa payo natin, ngayon nagpe-pension na. O diba, naman napaniwala natin siya. So ito yung mga dapat na paniwalaan nyo, diba? So napaniwala natin siya at ngayon nagpe-pension na sa SSS. Oo nga, diba? congratulations So walang po. ano yan kumbaga, it's never too late. Yes, oo. Walang mahuhuli sa SSS. Tama. Okay? Wala kay Elizabeth Diaz Esteves. Hello po. I'm a member na po at recently working sa Singapore. Hello. Nagtry po ako mag-open ng account online pero bakit di po ako makakreate? Need ko po ba i-update ang details ko? Kami yung email address at cellphone number ko ay bago naman. Lahat. Salamat po. Okay, so yung tanong ni Ma'am Elizabeth, pwede kasi tayong pwede nating i-check, baka mamaya kasi may account na si Ma'am Elizabeth. May mga cases kasi tayo na si member may account na, nakalimutan lang. So akala kasi nila, parang hindi po yan kagaya ng FB, na pag nakalimutan na natin yung username and password, Create ng bago. oo, create tayo ng Okay. bago, di ba? So kay SSS po kasi, isang beses lang tayo pwede mag-register. So, Okay. if ever na nakalimutan natin yung username and password, actually, may facility si website para i-retrieve yung nakalimutan natin password. Oo. But, if ever nakalimutan natin yung username, yung password natin, yung email address natin, nakalimutan din natin na yung password. Diba? So, ayan. Siyempre, unang gagawin natin, inom tayo Memo Plus dyan. Dahil natin nakalimutan. O kaya no? isulat nga sa isang Tama, isulat sa papel. kwaderno. Oo, Oo. sa kanilang diary. Uso pa naman yun, di ba? Oo, tapos itago mo lang, Oo. di ba? So, but then again, kung nakalimutan mo na, pwede po kayong mag-request ng account resetting. So, ano lang, email lang kayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung usap tayo, USSAPTAYO@sss.gov.ph. Mag-request po kayo dyan ng account resetting. Sir Jomer, naku, ang mga members naman, pakishare naman po itong live stream natin, no? Naku, Live please streaming naman. tayo, no? Para lahat ho natututo, lahat nagkakaalam na update Yes. ho tungkol sa SSS. Paki-like and share niyo po aming itong programa, ang Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer. At si Mabanji. Yan, oo. Ang tandem na. Mabangong Jovan. mabango. Yan. O, paki-like and share niyo po ang aming programa ngayon para lahat po tayo matuto tungkol sa SSS. Okay? Click mo lang yung sa baba, yung share. diba? Share Click mo. lang yun. I-share niyo sa mga group chats niyo, no? Mga GCs niyo, Totoo, no? para marami na nakakaalam, di Oo, ba? sa mga messenger. Uy, follow niyo to, SSS, no? Sa Philippine Social Security System po. Yan. Yan. Okay, may mga So, TikTok accounts pa din tayo, di ba? Mga Ay, SOCMEDs. meron. Yan. So, yan, i-follow nyo lang kami sa mga official, again po, official social media sites ng SSS. Kasi marami naglalabasan ngayon ng mga fake accounts Oo. ng SSS. So, yan, i-follow nyo lang yung mga official social media account ng SSS. Yes, yan. Wala namang kay Nel Henesia. Henes. Sir, pagtapos ng 38 months na pension, ano na pong sunod kong dapat, di pa nakaka-recover? Okay. So, most Ah, probably okay. baka ano to? Disability claim. po. Okay. So, for disability claim, ganito po kasi yan. Meron tayong tinatawag, dalawa kasi yung ating disability, type of disability. We have the permanent partial and permanent total. So, pagka sinabing permanent partial, kung ang miyembro nakahulog ng at least 36 months prior to semester of contingency, pension yan. Pero may duration. May katapusan siya. So, kung ang disability naman natin ay na-classify as permanent total disability, lifetime yan. Basta nakahulog ka ng 36 months prior to semi-serve contingency. So, sa case ni Sir Nel, baka ito ay permanent partial disability. So, again, may katapusan po siya. But, if ever po na may paglala doon sa naunang disability na nabayaran na ng SSS, pwede po tayong mag-file uli ng disability claim. Pwede uli tayo. So, additional, ano lang po yan, magsasabit lang uli tayo kay SSS. So, syempre, magpapatingin uli tayo sa ating doktor. So, magsasabit tayo ng mga medical documents, papapatunay na may paglala doon sa naunang pagkabalda. Oo. Do ayaw naman nating magkaroon ng paglala, no? Yes. Pero nandito naman po laging SSS, Opo. no? Kaagapay sa inyo mga Kasi pagka sinabi kasing permanent pangailangan. partial, may katapusan. May, kumbaga, ano ba yung mga permanent partial? Yan, baka may magtanong mamaya. Ano ba yung mga permanent partial? Halimbawa po ito, pagka naputol ho yung mga daliri natin. Oo. Permanent partial ho yan. Ito po, magpe-pension kayo, 10 months po ito pagka naputol ito. Oo. Pero sagad hanggang putol hanggang dito. Next. Pero after 10 months,
Tapos yung pension mo, wala ka nang hinlalaki. Bayad na siya ng SSS. Pero huwag kayong mag-alala kasi entitled ka pa sa ibang benefit. Okay. Sumunod ito 8 months, ito 6 months, ito 5 months, What? ito 3 months. Grabe, no? O buong kamay 39. Oo, wag naman sadyay na. Buong braso, lagpas hanggang siko 50. No? Opo. Grabe. So, at saka hindi natin tatanungin yan ha, bakit naputol? Ang importante, putol. Biro lang. Joke lang. Oo. Pero again baka sabihin mo, naku, wala akong pera, birthday ko next month, ito na lang kayo. Parang mga joke na di ba? Oo, Bebenta oo. ko ang bato ko, Oo. mga ganyan. Wag Yung naman, mga wag ganun, naman di ba? ganon. Yung lalabas na ngayon iPhone 16. Hindi kasi may basis naman yan Kailangan mag-submit ng Yes. medical certificate, Opo. di ba? Kung work-related yan, kailangan pa nga ng incident report, di ba, sir? Tama. Oo. Meron tayong dyan may mga hinahanap tayo ng mga medical documents Yan, din dyan. oo. So, again, syempre iba pa rin, diba, na kompleto yung katawan natin. So, just in case na magkaroon ng aksidente, sabi nga ni Ma'am Angie, may naputol o nawalang parte ng katawan. So, depende po doon sa degree of disability. Correct. So, yun po yung babayaran natin. But again, kung yan ay permanent total disability, lifetime pension. Basta naka 36 months prior to semester of contingency. Okay, Sir Jomer, habang nagbabasa ako ng question, kanina, habang nagsasalita ka, nag-share na ako sa buong pamilya ko, sa No. mga kaibigan ko, na live ho tayo ngayon, dito sa ating FB Live, sa Usap Tayo. Naku, paki-like and share nyo po. Opo, nananawagan din po ako sa lahat ng pamilya ko. I-share nyo na po itong Paki-share ating nyo live na. streaming, no? Ayan. Para at least alam nyo ho ang mga kaganapan tungkol sa SSS. Katulad ni Ma'am Lisette Samson, napaka-active niya. Sabi niya, can we still pay the contribution for the months po na hindi nahulugan? Example, April to July 2024, ayun. May gap payments na May siya. gap, diba? So, ang tinutukoy niya dito April to July. So, sa ngayon po kasi, October na eh. So, ang pwede nilang bayaran ng miyembro, yung July, August, September. For self-employed or voluntary paying member. Pwede kasi tayo magbayad either monthly or quarterly. So, again, July, August, September. Pwedeng bayaran yan hanggang katapusan ng October. Maliban na lang kung si Ma'am Lizette at yung ibang nakikinig sa atin ngayon, OFW po kayo, yung contributions po ninyo from January to September, pwede yung bayaran hanggang katapusan ng December. O, di ba? Ang haba. Diba? Ang haba ng palugit sa pagbabayad. Correct. But then again, that is for OFWs. Yung contribution naman nila na October, November, December, pwedeng bayarin yan hanggang katapusan ng January ng susunod na taon. So, ang pwede nilang bayaran nila ang July, August, September, tama, no? Yes. Kailan ang deadline nun? Hanggang katapusan October. So, hanggang October 31 yan. Yan, oo. Pero kailangan mag-generate muna sila ng So, mayroon kayo. So, October 18 na ngayon. So, may ilang araw pa kayo. So, yun nga lang. Ang pwede nyo na lang habulin is yung July. Oo, Kasi yung July, nabanggit August, ni Ma'am Lizette September. kanina, yung April may nabanggit siya, di ba? April, May, June. So, may 3 buwan. So, kung si Ma'am Lizette ay OFW, pwede pa niyang habulin yon. gap payments na yun Yes, oo. Ha? Pero kung voluntary paying member, yung mga local yun nga. So, hanggang hanggang katapusan ng October, which is yung July na lang pwedeng habulin. But again, kung kayo ay OFW, yan, pwede pang habulin yung nabanggit na buwan, yung April, May. Actually, simula January, pwede pang bayaran yon hanggang katapusan ng December. Kasi wala tayong retroactive payments, di ba? Yes, wala. Oo. Para lang meron lang tayo yung para sa mga OFW nga po. Mas binahaba kasi natin kasi di ba yung mga OFW Medyo busy eh. Yes, at saka nasa ibang bansa sila. So medyo limited yung Although marami na tayong pero still limited pa rin compared do sa mga nandito sa Pilipinas, di ba? So sila Bigyan natin ng ilan lang considerations din, Yes. So di ba? kaya once a year lang minsan yan sila umuwi. So at least kaya binibigyan natin na sila ng pagkakataon na bayaran yung mga nagdaang buwan. Thank you, Sir Jomer. SSS members, nako, paki-heart naman po ang ating programa ngayon, no? Live na live po tayo dito sa ating paboritong programa, ang Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At saka si Ma'am Angie. Ayan. Thank you, Sir Jomer. Mula kay Paul Kinsuya, ang sabi niya, ang asawa ko po hindi nakakuha ng maternity benefits dahil po, yung pangatlo niyang bayad na late kasi. Sabi daw, dapat consecutive, dapat magbayad. So, tuloy-tuloy. Pwede po bang makakuha pa rin? Please po, sana masagot, Sir Jomer. Okay. So, unfortunately, yung kay Sir Paul, yung itong ang sa maternity claim ng asawa niya, ang qualifying condition kasi natin siya, dapat may 3 hulog yung miyembro sa loob ng 12 buwan bago ang semester of contingency or semester of delivery. Diba? So, sa case nga niya, so naipaliwanag na kulang ng 1 buwan.
So kaya po hindi na-qualify yung kanyang asawa sa maternity benefit. Pagdating kasi dyan, yung sinasabi kasi na dapat consecutive, actually, ang sinasabi lang naman natin dyan, nandun siya sa 12-month period prior to semester of contingency. So, nandoon yung 3 hulog na yon. Para naman sa mga, meron lang tayong additional lang para sa mga miyembro natin na kung saan yung contributions paid within the Yan ang tatanong ko sana. paid within the semester of contingency, Yes. kahit na andun siya sa 12-month period, pero binayaran mo siya doon sa within the semester of contingency, Oo. hindi rin natin siya magagamit para Correct. ma-qualify tayo sa maternity benefit. Correct. Okay, so may mga ganun tayong policy. So I suggest, at actually ito po marami ako yan, may mga kaibigan ako, may mga Dami mong friends kapitbahay. talaga. Oo, yung mga friends ko na nagbubuntisan. Di ba? Mga nagbubuntisan, pagkatapos sasabihin na lang sa akin, mga anak na char. Oo, wala siyang hulog. Oo, mga ganon. Pwede mo paghabulin, mga ganon. Totoo. Pwede pa naman. Actually, minsan, natutuwa kasi may iba, 2 months na, sa tawag niya, friend, buntis ako. Oh, friend, congrats, di ba? So, anong gagawin natin? Pati yun pala, kasi nga, matagal silang natigil. So, may buti na lang, may mga ganong cases na nahahabol pa. May mga buwan tayo na nahahabol pa natin, pwede pang habulin. So, but then, actually, meron ako may mga kaibigan din na kumbaga para ma-qualify, may hinahabol lang tayo na 3 buwan na lang. Imbis sa sana, di ba? Kasi pagka nag-complete po tayo ng maternity benefit, kung kompleto yung 12 months, yung 6 na matataas dyan ang ginagamit natin para ma-complete ang maternity benefit. So, kaya may mga cases minsan na para ma-qualify, friend, ito na lang, 3 lang natin, nahabol natin. Pero at least, may natanggap pa rin from SSS. Pero yun nga po, mas maigi po na kung halimbawa first month pala, nalaman mo, buntis ka, ayan, bago ka tumakbo sa mga beshi mo para sabihin na buntis ka at pamalita mo, tumakbo ka muna kay SSS. Oo nga. Di ba? Tumbling ka kay SSS, SSS, buntis Total, ako, di ba? Mga adults na rin naman tayo, no? Bago Totoo. natin isagawa ang ating mga pagmamahalan na yan, magbulungan muna tayo. Teka lang, SS Qualify. member ka ba? May hulog ka ba? Pag walang ganun, ay, wag na natin ituloy ito. May Ayun. gano. Ganun na Ang dapat. hirap ng friend. Ang hirap, alam mo yun, nandun ka na, pagkatapos, SSS ka ba? Hindi na puro pag-ibig, di ba? Kailangan, may mga pondo rin, di ba? Kailangan ng mga members ngayon, utak, practical, Sabagay, may pero- savings, utak, retirement pension na, ganun na, ngayon, konsepto ngayon ng buhay. Oo. Pero pag ganun kasi, parang nandun ka na pag nandun ka na sa moment na yun, isip mo, bahala na si Kaya Lord. bago pa, yun na yung, isama mo sa qualifications na kapag naghahanap ka ng prospect mo. Totoo. Pero member minsan, kaya diba? to? Oo, mamaya. Kaso madalas kasi diba yung member, dahil sabi, bahala na si Lord. Di ba? Minsan pag naririnig ko dyan, pag sinabi, bahala na si Lord, minsan sabi ko, ang dami ng problema, ang dami na iniisip ni Lord. Di ba? Dumagdag ka Huwag na pa. tayo dumagdag, di ba? Dumagdag ka na lang Ay, bilang active member ng Yes. SSS. So yun lang, yun ang kagandahan. For sickness and maternity benefit, dapat active talaga Correct. tayo. Active member, ha? Yeah. So para active member tayo. So para at least, di ba, kagaya ng ganyan, nabuntis, ano tayo, nabuntis or Handa. nagkasakit, handa tayo. So sa case naman, doon sa asawa ni Sir, ang kagandahan kasi ngayon, meron na tayong expanded maternity leave law. So yun yung Correct. pinapatupad natin ngayon. Ito So, ay unlimited, Yan, di ba? Andy, oo. Saan ka pa, di ba? Oo. Humayo kayo't magpakarami. literal, di ba? So wala na siyang limit. So just in case man na hindi ma-qualify ngayon, so sa mga susunod na panahon, yan. kung sakali magbuntis uli yung asawa ni Sir, agad-agad takbo kay SSS, tawag kung hindi makapunta, may hotline tayo 1455, meron tayong usap tayo at sss.gov.ph na email address. Inquire tayo, bigay lang natin SS number natin, full name natin, may valid ID tayo, pa-verify natin. Tapos hingi na rin tayong payo, ano yung dapat naming gawin. Correct. Yan. Nako, Sir Jomer, thank you. Ang oras po natin ngayon ay 10:40 ng umaga. Well, Ayan, no? 10:40, no? Oo nga eh. Parang gusto kong hilahin pabalik ang oras. Wow. ang drama. Kasi ang dami natin gustong i-discuss ngayon. Mga members, pakipusuan at i-like ang aming live streaming ngayon dito sa Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer. At siya si Ma'am Banji. Ayan. Ayan. Yung tambalang ano? Ano nga yun? Tambalang Jovan. Diba? Malayo pa lang naaamoy mo na yung Oo. tambalan namin. Yan. Okay, Sir Jomer, may question mula kay Bem Ringad. Ang sabi niya, makaka-claim pa po ba ako ng maternity benefit kahit na 4 months na po ang baby ko? Oh. Okay, so nakapanganak na ito.
4 months na yung baby niya. So, actually, tingnan natin, ang tanong kasi dyan, kailan po Sige, nanganak? classify yung natin bata? nanganak na siya. Diba? So, kung nanganak na siya, so 4 months ago, sige, magbilang nga tayo. So, October, September, August, Semestering, ano no? pa ba? July. So, pagpalagay na, sabihin na natin, July siya nanganak siya. Okay. July, Okay. So, kung July nanganak yung miyembro natin, so, ang semester of contingency niyan ay July to, Pabalik. April to September. Okay? So, April to September ang semester of contingency niyan. So, ibig sabihin, mula April 2023 hanggang March 2024. Yan yung 12-month period. Dapat may 3 hulog ka dyan. Ayan. Kahit hindi siya sunod-sunod. Basta nandun yun sa 12-month period, qualified ka. Punta na kay SSS, mag-file ka. Okay? So, pag sinabing punta kay SSS, wala tayong manual filing ha, may e-center tayo. So, just in Correct. case man na wala kasi akong laptop, wala akong desktop. So, ayun po. So, pwede kayong mag-login lang kayo doon sa account ninyo, doon sa ating mga e-center at doon tayo mag-submit ng ating application. Ang prescriptive filing period natin para sa maternity benefit, 10 years. So, imagine mo, 10 taon yan. Oo Diba? nga. Oo. So, naglalakad din yung baby mo, Oo, di ba? Huwag mo na hintayin mag-debut yung anak, ano? Oo. Ay, Mahirap pag yun. nag-debut, hindi na talaga. qualified na. Oo. So, Oo. hanggang 7th birthday pa, pwede pa. Oo, paalala sa mga members, no, kung nais nyo magpatuloy ng paghuhulog sa SSS, huwag nyo na pong hintayin yung mga deadlines din, Tama. no? Para at least maayos po ang records, Oo. tamang At saka yung value hulog. ng di ba? Yung value ng pera na makukuha mo. Kasi kung halimbawa qualified ka sa sabihin na lang natin 70,000 pesos. Kasi yun yung max natin for live childbirth na 105 days. Eh, imagine mo kung i-claim mo yung 70,000 mo ngayon, compare kung i-claim mo yan after 5 years pa, di ba? Medyo bumaba na yung value niya. So, bakit hindi mo pa siya i-claim sa ngayon? So, yung mga nagtatanong, ano yung mga dapat, ba, tanongin ni ma'am, baka magtanong uli, di ba? Sabi niya, ano yung mga documents na pwedeng May follow-up question yan, di ba? Chuck. For sure, di ba? Ito na yung kasagutan din doon sa na namin yun, natatelepati namin. So, baka mamaya tanong, anong documents na kailangan? Birth certificate. Of course. Birth certificate. Mas maganda galing sa PSA na yan. At ito po tip para sa lahat ng kukuha ng birth certificate sa PSA. Huwag nyo pong itapon yung resibo. Akala ko may pwesto ka na sa PSA. Ay, o PSA Bekenemen. Oo nga, no? Yung resibo, importante, sir. Totoo. Kasi doon natin makikita, yun kasi magpapatunay na yung kinuha mong birth certificate hindi galing sa University of Claro Empeto. 'Di ba? So at legit, Correct, legit. 'di ba? Na yung Oo. kinuha mong birth certificate. So yung resibo po kasi madalas nangyayari, 'di ba, pagkakuha ng birth certificate, punitin kasi naka-stapler 'yan eh. 'Di ba? Pinupunit Wag. tapos loko Oo, tapos wag. tapon. Oo. Wag na wag. Okay? Kasi yun yung papatunay na legit yung kinuha mong birth certificate. So yun po. Okay? Thank you, sir. Mula kay Mira Salen, ang sabi niya, pwede po ba mag-salary loan ang voluntary member? Of course. Basta active, naguhulog kayo, di ba? Yes, totoo yan. So, yung ating loan programs, hindi lang yan para sa mga employed members. Para din po yan sa lahat ng miyembro, kasama yung mga voluntary at yung mga self-employed members natin. Sige. So, as long as na-meet nyo yung qualifying conditions natin, pwede po kayong mag-file. Sir, ipa-fast talk kita. Mula kay William Landicho, Agoho. Tanong ko lang po, almost 138 months na ang hulog ko sa SSS. Sa ngayon, hindi na po ako naguhulog. Okay lang po ba? Ganito po yan. Ang tanong, ilang taon na po ba si Ayun, Sir William, di ba? Sir William. Kasi kung medyo bata-bata pa si Sir William, hulog pa tayo, di ba? Kasi although for the retirement, sure na sure ako dyan, 138 months kasi 120 lang naman ang kailangan natin for retirement benefit para Qualifying mag-pension na tayo. contributions. Sure ako na pagdating po ninyo ng 60, Sir William, at magka-file kayo ng retirement kay SSS, pension yung makukuha ninyo. Pero kung medyo bata-bata pa ho kayo, I would suggest talaga na Tuloy pa dagdagan, rin. ipagpatuloy. Kasi po, meron tayong mga benefit na hindi natin ma-avail kung hindi tayo aktibong Active naguhulog. member. Kagaya nga po, andyan nga po yung sickness, benefit, Salary loan. yes, salary loan, yung mga loan programs natin, sayang, di ba? So, yun po. So, ipagpatuloy kung kaya natin. At kung may sobra sa mga fundings, no? Ay, Sumali sa ito.
pension booster. Booster, diba? yan, So, oo. pasok natin yan si pension booster. So, Make that move make and get that boost. Yan, So, oo. avail nyo na yung pension booster natin. So, dyan pa lang, sa title pa lang ha. So, yung iba pong nagtatanong, naku, ano ba yung pension booster na yan? Yung iba po na most probably baka familiar kayo Hindi po dati. ito vaccine, ha? Yes. Oo. Booster, no? Ito po isang programa ng SSS. Yeah. So, yung ano kasi, yung iba kasi, yung iba, familiar sila doon sa West and West Plus. So, yun kasi nakalagay sa mga payroll nila dati. So, ito po yun. Okay? So, it was rebranded to Pension Booster. So, nakaraan, sabi, actually, dito nga sa STEM natin yung training natin for employer, sabi, Antanis, bakit nyo ni-rebrand? So, actually, ang sagot lang natin dyan is, para mas madaling maunawaan ng miyembro. Okay? So, ito po yun eh. Kasi, ang dami yung pagka pumupunta tayo sa mga companies, sa mga barangay, bumababa tayo, dinidiscuss natin yan. Tatanungin, ano ba yung wish-wish? Kasi lalo pag naka-break ka pa, di ba? Wish-wish. Di ba? So, pinapaliwanag natin, di ba? So, ano kung para saan ba siya? Pero dito, pangalan pa lang alam mo na, di ba? Actually, sabi ko nga sa mga participant, para saan ba si pension booster? So, sagot ng participant, to boost our pension. O, di ba? Ang galing. Kasi nandun pa lang, di ba, sa title pa lang ng programa, alam na nila para saan siya. So, nagigets na kaagad nila ano yung purpose ng programa sabi natin. nga, mag-future ready with SSS. Pension Yan. booster. So, yung pension booster natin, yan yung nakikita ninyo. So, yun yung mandatory. Pero, ito po kung may extra, sabi nga ni Ma'am Vanji, kung may extra pera tayo, may extra savings tayo, pasok natin dito sa voluntary pension booster natin. So, baka may iba magtanong, binabawasan na po ako eh. Meron na po akong pension booster sa company. Pwede iba pa po ba ito? Pwede pa po ba akong mag-enroll dito? So, the answer is yes. Diba? So, pwede ho tayo mag-enroll dito. Actually, ang kagandahan dito, una, sovereign guarantee. Correct. O, diba? Magkano man ang may hulog mo dyan, garantisado yan, diba? Na makukuha mo yan. So, we have the so-called capital preservation. What else? Tax-free. Diba? Imagine mo, ako nagbo-mobile banking ka ba? Of course. Diba, kung nagbo-mobile banking Pag-withdraw nga ako, walang Yun naman walang papasok eh. puro pula ba? Kasi ako nakikita ko gano'n, diba? O, ito yung kinita ng pera mo, diba? Tapos after nun, may kulay pula na tax. Kay SSS, tax-free, diba? Yung earnings niyan, tax-free po yan, diba? Yung kinikita ng inyong pera, yung investment niyo tax-free siya. So, yun yung kagandahan. Last year, nakakuha tayo ng nasa 6.8 yung ROI natin. At ngayon, ang target natin is 7.2. Actually, hindi lang target. Ang goal pa nga natin, ma-exceed pa natin yan. Diba? So, yan. So, again, inihikayat po namin kayong lahat na mag-register dito, mag-enroll tayo sa pension booster. Make that move and get that boost. Yan, alright. Mula kay Jazz Oriondo, sabi niya, hello po. OFW po ako dito sa Hong Kong. Hello po mga Hong Kongers, mga OFW members Hong Kongers natin. Yan. Nakatapos na po ako maghulog ng 120 months noong 2018 pa. Now, gusto ko po ipagpatuloy maghulog. Kailangan po ba 120 months pa ulit? Ayan. Okay. So, yung 120 kasi, actually, talaga yung ano natin sa totoo lang sa mga membro natin, sabi natin, yun yung magic number natin for the retirement. Na tumatak siya sa mga membro. Yung number na 120 kasi ito yung goal natin na ma-achieve ng bawat miyembro para lahat sila ay maging pensioner ng SSS. But again, yung 120 is just the minimum number para tayo ay mag-pension. So, ang pension kay SSS, the amount of pension, yung benefit na nakukuha natin, nakadepende yan sa dami at laki ng hinuhulog natin. So, sabi ni ma'am, naka 120 na siya. So, kung dadagdagan nyo pa po yan, bata pa po kayo, maghulog kayo hanggang 160, taasan ninyo, then masasabi ko po sa inyo na mas mataas yung magiging pension ninyo kumpara sa kung tumigil ho kayo sa paghuhulog doon sa eksaktong 120 months. Tsak yan, pag-iisipan ni Ma'am KP yan, yung konsepto na yan, no? Diba? Ma-encourage sa mga bata pa na magtuloy-tuloy pa rin ang hulog sa SSS. Okay? Patuloy pa rin ho kayo nakatutok dito sa ating programa, ang Usap Tayo, kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At saka si Ma'am Vanji. Yung kitang picture natin dito, yung Thank kitang you. itsura natin, Oo, diba? parang ang payat ko dyan. Thank you, Direk. Kaya, mukha host na host talaga. Tapos meron Ikaw kang, naman, guest mukha na
kang guest, mukhang pag-asa. Mukha kang mag-uulat ng panahon Oh, dito. ikaw yun. Joke. Okay. Ayan. Sir, mula kay Donna Libre, ang sabi niya, hi po, Sir Jomer. Yan. Hi, Donna! Mention ka talaga. Magkano po babayaran pag almost 7 years nang hindi nakabayad ng contribution? At maghulog pa ba ulit, sir? Sana masagot mo naman. Ito Salamat na nga, po. Donna. Okay. Mm-mm. Masasagutin yung katanungan mo. Ito. So, 7 years na siyang hindi nakapaghulog. So, wala tayong retroactive payment of contribution para sa ating mga voluntary paying members. So, ang pwede nyo lang bayaran kung kayo po ay mag-reactivate ng inyong membership kay SSS. So, ang pwede nyo bayaran ay yung para sa buwan ng July, August, September. So, meron po tayo hanggang katapusan ng October para bayaran yan. Okay? So, again, hanggang doon na lang po. So, medyo bilis-bilisan na natin. So, ilang araw na lang. Correct. So, pagka lumipas na po yung sumampa na ho ng November yan, hindi na ho natin pwedeng bayaran yung Gap July, na yun. August, September. Gap na uli yun. So, Oo. sayang naman. Paalala din sa mga members, may mga utang, sir. No? Tama. So, Isabay nyo na rin po pagbabayad ng loan. Opo. So, yung pagbabayad ng contribution, check din natin Oo. kung may utang tayo kay SSS. Kasi minsan, Mukhang akala nyo Mukhang ini-ignore, ini-skip lang. minsan kasi akala nyo nakalimot na kami kasi hindi namin kayo sinisingin. Hindi po kami nakakalimot. Lagi po namin naalala yung sabay po utang. natin yan. Contribution at loan payments. Yes. Kaya meron tayong console Console loan. loan. So, yung mga yung ibang miyembro kasi, gusto ko magbayad. Okay? Kaso, ang laki na ng penalty. Yun nga, oo. So, gusto nila magbayad, pero ang tanong ko, saan ako kukuha ng pambayad? Penalty pa lang, hirap na ako. So, meron po tayong console loan na kung saan principal at interest na lang po ang babayaran natin. Kung masyadong malaki yung pagkakautang natin, yung tinatawag na console loan amount, pinagsamang principal at interest, meron tayong installment. Yes. Yan. oo. Pwede natin piliin yung installment. So, monthly, pwede nating bayaran yan. Dahan-dahan hanggang ma-zero natin yan. Bayaran natin itong ating mga pagkakautang kay SSS kasi pagdating ng panahon na tayo ay magre-retire, kung may Sisingilin lahat tayo sa ng dulo. naiwang utang natin ay isisingilin po sa atin. Ibabawas yan. At saka ito po paalala lang po, Sige, yung sir. mga magpa-file ng retirement, yung mga Okay. qualified na, ano na pala ako, pensioner na pala ako kay SSS, hindi pa ako nagpa-file. Bago po kayo mag-file ng retirement, check nyo muna, may utang ba kay SSS? Kung merong utang kay SSS, bayaran muna yung pagkakautang kay SSS, tsaka tayo mag-file ng retirement. Oo, Yan. check Tip. din pag may time. Opo. At bigyan ng time talaga, no? Di ba, sir? Yes, oo. Oo, Bayaran, talaga bigyan ng time yung ating mga records. Actually, hindi lang utang ang check natin, Oo. ha. Pangalan, date of birth. Hanggat hindi pa tayo nagpa-file ng retirement, check na natin. Kasi may iba kasi, lalo nung mga unang panahon. Wow, unang Naku, panahon. ano ba, di ba? Spanish era ba yan, sir? Nung mga dumating si Magellan Char. Hindi na unang panahon kasi, di ba? May ibang mga miyembro na alam naman natin yan. Aware Akala tayo ko dyan. pulang araw ikukwento mo. Ah, Joke. Sige, go ahead, sir. Ano yan? Ito yung mga time na yung mga natin, parents natin, nagpapatanda, nagpapabata. Kasi nga, mga masisipag ang parents natin. So, gusto na magtrabaho Gusto at magtrabaho kahit na 16 years old pa lang sila. So, medyo binabago nila yung date of birth nila. So, ito na yung pagkakataon natin. Naayusin natin yung records natin. Kasi minsan, kung kailan tayo magre-retire, marami kaming mga nasasaksihan na ganyan na kung kailan magre-retire tsaka makikita iba pala yung date of birth, di ba? Yung pangalan, iba. May experience pa nga ako dyan. Middle name ang Okay. ginamit. Una, meron siyang SSS, dalawa yung number niya. Okay. Yung una, yung talagang legit na surname niya, di ba? Tapos may pangalawa siyang SSS number. Middle name na ang gamit niya. Sabi ko, bakit naman iba ka pa na apelido? Sabi niya, kasi galit ako sa tatay ko. So, kung wala siya lang SSS number, pinilitan niya yung apelido niya. Yung apelido na natin yung ginamit niya. Ang masakla, parehas yun may SSS contribution. Parehas may contribution. So, Consolidate yun. at saka mabusisi ang ginawa natin. So, kumain siya talaga ng oras para ma-emerge natin. Correct. So, again, medyo naurong tuloy yung kanyang yung kung kailan siya dapat mag-pension. Actually, nabayaran naman simula nung time na dapat talaga siya mag-pension. Yun nga lang, natagalan. Kasi nga po, sinaayos pa natin yung records niya. Yung kuya ko nga excited masyado sa retirement niya. Diyos ko, August pa lang ata, nagpa-file na.
October ang birthday niya. Happy birthday sa'yo, Oy, kuya. naku, happy birthday po. Baka naman mukhang magpapapansit si Ate Vanji. Hindi siya. Happy birthday po sa lahat ng mga members natin para sa Ayan, sa lahat ng mga buwan ng October. October. Okay. Sir, may question dito mula kay Josie Agaw. Ang sabi niya, paano po makakakuha ng PRN quarterly po ako nagbabayad? Sabi po sa office, sa online account ko daw yun, makukuha. Salamat po. Bakit siya magbabayad? Employed siya. Diba, sir? Baka ano siya, sorry, baka yung tinutukoy niya dito na office, SSS office. Okay. Mukhang voluntary paying member siya. So, quarterly siya nagbabayad. So, ganito po yan. Talagang nakikita actually yung ating payment reference number. Online ho talaga yan. So, via our my.sss account. So, doon tayo makakapag-generate ng payment reference number. Nabanggit kasi ni Ma'am Josie na quarterly siya na nagbabayad. So, ibig sabihin, may mga, kumbaga, baka dati na siya naguhulog kay SSS. So, pwede po ninyong i-check yung inyong my.sss account. Kasi po doon sa PRN, meron tayong tinatawag kasi na pre-generated Okay. payment reference number. Halimbawa, nagbabayad tayo quarterly. So, nagbayad tayo for the month of July, August, September. So, yun lang yung gagawa natin ng PRN. Okay? Babayaran natin yan hanggang katapusan ng October. Tapos, yung para sa susunod na quarter, na October, November, December, mapapansin po ninyo, pagka nag-login kayo sa my.sss accounting nyo, may PRN na siya. Yun yung tinatawag na pre-generated PRN. Kumbaga, parang sinasabi ng SSS na quarterly ka rin pa rin ba magbabayad? Same pa rin ba yung babayaran mong contribution? Ito na yung PRN mo. Hindi mo na kailangan mag-encode. Yes. So, pinadali na sa inyo ng SSS yan. So, tinitingnan din ng system, quarterly ka ba nagbabayad o monthly? Kasi kung monthly, every month, merong ibibigay sa iyo na PRN naman. Pre-generated PRN tawag natin doon. So, pwede kayo maglalagin lang kayo sa my.sss accounting nyo para makita po yun. Thank you, Sir Jomer. Wala kay Roban Alirep. Tops. Pwede po ba kang mag-pension loan gamit ang pension ng asawa ko from Binyan, Laguna? Naku. Naku, awa naman yung asawa mo. Nangutang ka pagkatapos. Di ba? Tapos ang sisingilin namin yung asawa mo. Pwede ba yun, sir? So, hindi po. Okay? Hindi po pwede na kayo yung mangungutang tapos pension ng asawa po ninyo. So, pwede po ang gawin po dyan, yan, pakiusapan mo yung asawa mo. Mag-usap tayo, tara, usap tayo. Tara, usap tayo. Kung dito nakikinig ka sa usap tayo, gamitin mo yan. Sabi, tara, usap tayo. Mag-loan ka nga. Pwede naman po yan. Siya mismo yung maglo-loan kay SSS. For the pension loan, again, applicable lang yan para sa mga retiree pensioner natin. Okay? So, pwede ho yan na sila yung sila ho yung mangungutang. Yung mismong pensioner po ang magpa-file dapat. Pwede nyo naman po. Gusto nyo, samahan nyo. Oo, huwag kayo lumapit sa mga fixers. Tama, di ba? At saka ganito po yan ha. Actually talagang pinopromote natin itong pension loan para sa mga retiree pensioner ng SSS na merong immediate financial need. Correct. Kasi may mga pensioner tayo na hindi naman mangungutang yan kung hindi niya kailangan di ba? So kaya napipilitan silang isanla yung ATM nila sa mga private lending institution. So dito po kung may mga ganung pangyayari sa ating mga pensioner, lapit na lang ho kayo kay SSS. We have the pension loan program para sa inyo. Una, ang baba lang ng interest natin. 10% per annum. Sa labas, 3 to 4% per month, ha? No? Sabi nila, uy, 3 lang kami, 3% lang kami, uy, 4% lang kami. Tapos per hindi mo pa month. hawak yung ATM mo, no? Tama, kukunin pa ATM mo. Tapos per month yun. So, i-multiply mo yun sa loob ng isang taon. So, that's 36 to 48% sa loob ng isang taon. Kay SSS, 10% per annum lang. Pangalawa, hindi natin ito tama. Sabi ni Ma'am Vaji, hindi namin po kinukuha yung inyong ATM. Kasi po, ang rule natin dyan, dapat may naiiwan pa rin doon sa pension ninyo. Okay? So, ibig sabihin may pension pa rin kayo na makukuha, tapos may nautang pa kayo under the pension loan. Tuloy-tuloy pa rin ang diba? pagtanggap ng pension, di ba? So, ibang tanong, paano ho kung na-akop po ako? Kasi mga hindi nakapag-comply sa akop, di ba? Natigil ang pension. Walang penalty. Yun ang kagandahan ng pension loan program natin, ha? Kasi may iba, natitigil ang pension kasi hindi nakapag-comply sa akop. So, paano po yung may pension loan ho ako paano ho yan? Mape-penalize ho ako kasi hindi ako nakakaltasan ng SSS. Wala siyang penalty. Yun yung kagan, di ba? Kung halimbawa ma-resume yan after a year, doon lang uli mababalik yung pagkaltas, walang penalty. Kasi nga tulong to sa ating mga retiree. Di ba? So again, hindi yan, kumbaga again, ang mga pension, hindi naman yung mangungutang kung hindi nila kailangan. Oy, kung gusto niyo pong mabasa ang mga kwentong pensionado, naku, balikan niyo po ang aming FB page, di ba?
nakakaiyak nga yung iba, no? Congratulations po dun sa mga nakisali sa ating kwentong pensyonado. Yes. Dahil po sa pension loan, nako, nakapagpa-repair ng mga bahay, Parang meron nakapagpatayo nga dun ng ano, di ba? tindahan. May, ano bang tawag dito? Yung Mananahi. parang top story natin. Ah, Yung okay. mananahi, Oo, di ba? oo. Di ba? Ang galing ma-imagine Siya nga no? tumahi nito. Joke, hindi po. Okay. Parang sabi ko, paano pang magsok-awitan? Okay. Sir Jomar, may question dito mula kay Argel Rodriguez. Magandang umaga po. Pwede po ba ako maka-monthly payment ang voluntary contribution at pension booster? Okay, pagsasabayin niya ang paghuhulog bilang voluntary at sa pension booster. Naku naman, nakakatuwa naman si Sir. Diba? Sige, Sir. So, yan yung ano natin nakikita talaga na yung mga miyembro na-appreciate nila. Correct. Yung yun ang goal naman natin di ba? Kaya tayo may mga ganito mga programa, may mga seminars tayo, flyers, ito may usap tayo. Para ikalat natin itong magandang balita na to. So again, pwede. So, pwedeng ho nila pagsabayin yan. Ilagay nila magkano yung babayaran nila at magkano din po yung iuhulog nila para doon sa pension booster. Oo, dapat talaga paghandaan na po at pag-isipan na ho natin ang pagtanda nating lahat, Yes. no? At saka Darating siguro na tayo lahat na yan, nabanggit ka nakaraan ni Ma'am Marikis, di ba? Yung sa pension booster, di ba? Na ito ang kagandahan ng pension booster natin, pwede mo siyang withdrawin. Flex, very parang liquid yung pera natin. Na parang merong early withdrawal. Yes, may early withdrawal tayo dito. So yun yung kagandahan. Kasi tayo typical na Pilipino, kahit ako di ba? Yung savings natin, yun din yung emergency fund natin. Correct. Oo Gusto nga natin na kumita yung pera natin, yan. pero ayaw din naman natin na ma-freeze yung pera natin. Na what if may emergency ako? Di ba? Mangungutang pa ba ako para dun sa emergency na yun? Oo. May pera naman ako. Kaya minsan yung iba natatakot mag-invest kasi natatakot sila na baka pag may dumating na emergency, wala silang perang hawak. So yun yung kagandahan ng pension booster ng SSS. Kasi yung pera na nilagak mo dyan, kung sakali ba nagkasakit yung miyembro, di ba meron tayong tinatawag kasi kahit less than a year, pwede nilang withdrawin. Di ba? So, kung may critical illness yung member, kung OFW na repatriate, pwede nilang withdrawin kahit wala pang 1 year. So, may early withdrawal tayo. So, again, tapos pwede kang bumalik, di ba? Yes. Tapos, pag na-withdrawin mo, pati yung may reduced earnings lang tayo kung less than 5 years. Pero, again, pwede mo withdrawin lahat yun. Then, after nun, balik ka ulit. Di ba? So, yun yung kagandahan ng ating My SSS Pension Booster. Kasi, parang ka lang may pera sa bangko na anytime pwede mo withdrawin, na ang kagandahan, mas malaki yung balik. Correct, oo. Kaya sa SSS, may forever ka. Naman, kung naghahanap ka ng forever, eto na. Dito ka na maghanap ng forever. Correct, sir. Sir, mula kay J. Ebaraj, paano po mag-apply ng console loan? Para mawala na yung loan. Dati pa, sana masagot po, sir at madam. Okay, so para doon sa mga parang interesado. ayaw niya makita yung loan balance niya talaga. Di ba? Para mawala Ayun. na yun. Kasi di ba, yan naman talaga ang goal natin, di ba? Na mabayaran nga yung mga pagkakautang natin. Karamihan naman ng mga miyembro, yan naman talaga ang gusto. Correct. Medyo nahihirapan lang talaga na bayaran because of the penalty. Kaya meron tayong console. So yung tanong ni Sir, saan tayo pwede mag-apply sa my.sss account po natin? Hindi nyo na kinakailangan pumunta pa kay SSS kasi online na po yung application natin. So nandun meron tayong one-time payment, meron tayong installment. So tip lang namin para sa mga miyembro na mag-a-apply ng console loan. Yes. Kung kaya nyo nang bayaran ng one-time payment ng isahan na lang, di Doon ba? po siya nagtanong, naku, mabuhay One-time ka. payment. Pero kung Congratulations. halimbawa, medyo malaki yung console loan amount, may installment tayo. Sir Jomer, may question si Karen Merida Parto. Totoo po ba na wala na yung automatic na 20,000 sa burial or funeral benefit? Nako, kung sino man ang nagbalita sa inyan, Alam mo, ang Karen. dami nagtatanong yan, sir. Oo. Naku, kung sino man nagbalita sa inyan, pakipektosan, di ba? Oo nga. Actually, Karen, Pakipaliwanag. yung 20,000, umakyat pa nga siya eh. Ayun. Diba? From 20, inakyat pa natin. So, nagre-range na siya ngayon, yung mga miyembro na nakahulog ng at least 36 contribution. Hindi Ayun. bababa sa 36 months. Up to the month of death, yung kanilang funeral benefit, kung dati 20 to 40,000 pesos, ngayon 20 to 60,000 pesos na siya. Ayun. Tumaas pa. So, depende pa rin sa hulog. Depende diba, pa rin sir? sa hulog, sa dami at laki ng hulog ng miyembro. Pero again,
tinaas natin siya to 60,000 pesos. Meron bang minimum benefit? Ang pinakamababa natin is 12,000. Dahil kapag 12,000. Kung ang miyembro ay nakahulog ng less than 36. Ayun. Yun So ang parang yung sa mga paliwanag. miyembro na kulang kulang sa 36 months. Parang ano bang tawag dito? Ilan na lang talaga yung miyembro. Diba, sabi nga natin, ang goal ng bawat miyembro maging pensionado di ba? Correct, Ng oo. SSS. So doon pa lang kung pensioner ka 120 ka agad ang target mo, di ba? So again, 20 to 60, sabi natin, tinaas pa natin, hindi nga siya bumaba, tumaas pa siya. Naku. Sir, wala namang Kenan Amru. As lang po, pwede po ba kaya mag-self-employed ang misis ko kahit 50 years old na siya? Sana Ay. masagot. Nako, ang tanong lang naman dyan, anong pinagkakakitaan ng misis mo? Diba? Kasi for self-employed, ibig sabihin kumikita ka ng pansarili. So, pagdating sa self-employed, maluwag na tayo dyan. Halos sabi nga natin, no documentation na nga tayo. So, may malit kang tindahan, yung asawa mo may malit na tindahan, pwede siya mag-self-employed. Nag-uso ngayon, di ba, yung GCash, cash in, cash out, pwede yan. Di ba? So, pwede kayo mag-self-employed. Hanggat hindi pa po umaabot ng 60 years old yung miyembro, until your 60th birthday, pwede pa kayong mag-register kay SSS as a self-employed. Yan. Naku, mga SSS members, ang dami nating napag-usapan. Sir Oo. Jomer, pag si Sir Jomer talaga, lahat pwede. Lahat masasagot. Next time, dadaan na rin ako ng palengke para alam ko na yung presyuhan ng mga baboy at karne. Malakas yung bird season na di ba? So, malamang na. October, buti naman nakasama ka namin ngayon, sir. Ay, at nako. nagbalik kang muli. Kaya Ayan. nga topic natin, pagbabalik. Oo. At kanina nabati ni Ma'am Vanji, ang kanyang kapatid ng happy birthday. Ako Okay. binabati ko rin ang aming anakis. Ayan, si Danica Marie. Hello! October 30 at yung aking Happy biyanan birthday! nung October 5. Ayan, happy birthday. Oh, yung mga pensioners po natin, nako, yung may mga birth month ng October. Ayan, kasi sir. nagbabatian na Yeah, paki-remind naman po tungkol Ang galing sa naman ng ating- director natin. Oo, syempre, ano yan, nababasa yung ating mga ano. Kaya nga, totoo naman, dahil pinagbabati May natin leader. yung mga kamag-anak Oo, natin may oo. birthday, di Yung ako mga may ito. birth month ng ako, Yes. sa buwan ng October, sir. Go ahead. So, yung ating mga retiree pensioner residing abroad, okay? So, o kaya pati po yung mga retiree pensioner residing in the Philippines, kung kayo po ay 80 years old na, yung mga total disability pensioner, ayan. So, kayo po ay dapat na mag-comply on your birth month. So, kung kayo po, ang birth month po ninyo ay October, so mag-comply na po tayo or Correct. else, matitigil po yung ating pension. Totoo yan. Kasi yung Yan. nanay ko, July ang birthday. So, ang focus namin, mag-celebrate lang siya na mag-celebrate. Nakalimutan mag-akop. Ayun, na-suspend. So, paalala sa ating mga pensioners Totoo na may yan. birth month on or before October ho. Ay, naku, mag-annual confirmation na ho kayo. Naku, Paano speaking of mag-annual ano, confirmation pala? Paano? Okay, for the annual confirmation of pensioner, meron pa rin tayong face-to-face sa mga branches natin. Pero pwede na ang mail pwede na through mail, pwede na rin through email. At social na, meron na rin tayong video conferencing ngayon. Aray, O, no? di ba? Oo. Sangka pa, ang daming way para mag-comply sa AKOP. Di ba? So, pwede din nga, ayan nga, si Ma'am Banji nga, nakalimutan na. Ako nga rin yung lola ko, nakalimutan ko na. Sir! Sabi ng lola ko, bakit wala akong pumapasok na pension? Kasalanan mo yan. Tapos yung pala pagtingin ko, hala. Hindi na ako Sir, may mensahe ka ba? Anong mga projects ng department mo ngayon sa ating mga Okay, members? so para sa mga miyembro po natin, so meron po tayong, for our employers, meron po tayong in-depth online learning. So yung schedule po natin, nasa SSS website po yan. So ayan, inaanyayahan ko po kayo. Bisitahin ang bagong mukha ng SSS website. So, ayan po. Nano po, sasabi nyo, hindi bago kasi bagong mukha lang po ito. Kumbaga kung tao, ayan, naretoke po ito. Na facelift. Ayan. Pinatama sa namin ilong, yan, pinaganda. Okay. So, nandyan na po yung schedule ng ating Yes. seminar. Yan. So, bisitahin nyo lang po kayo, bisitahin nyo lang po yung ating website. So, punta ho kayo doon sa baba, yung eskwela webinar. Nandun po yung schedule ng mga seminars natin. Pwede ho kayo mag-register dyan. And again, para sa mga employers natin sa Baguio, so we will be there. So, magkakaroon tayo ng STEM Yan. program. Mga Sa ading. Davao, Mga ading yes. natin dyan. Sa Davao po, magkakaroon tayo ng boost program. Ayan. So, what else? In-invite din po, pwede nyo kami invite. Ayan. So, sa ating mga... Para ano lang, no? Kapitbahay. Pwede nyo kami invite, Para may birthday lang, no? Pwede nyo kami invite to hold a seminar sa mga office.ph. At dahil binanggit ko na yung SSS website, ayan, iniaayayahan ko rin po kayo yung may mga luma pang mobile app sa Okay, mga go. cellphones Yan. ninyo. Parang Ayan. kasama ako dyan. Ayan.
Go ahead, sir. Sige, I-educate i-delete mo mo na. Anong gagawin So, ko? i-delete na muna po natin yung ating mga lumang mobile app at i-download po natin yung bagong SSS mobile Saan app. makikita yung bagong app? Yan. So available na yan sa sa Apple App Store, sa Google nandiyan na rin siya, available na rin siya. So i-download niyo lang po yung bagong yung bagong mobile app natin. Ano yung type ng member, sir? Ayan, SSS mobile app. Okay. Yan. So i-download niya. At ano napakaganda ng bagong mobile app natin ngayon. Oo nga. May facial recognition na. Grabe. May biometric. Oh, Grabe. di ba? Oo. So, di ba kasi dati mag-encode ka ng username mo, password mo. Minsan ako problema ko rin yan eh. Minsan pagka nakakalimutan ko yung password ko. Oo. So ngayon, yan itutok mo lang yung cellphone mo. Ay, Pwede mo kasi pwede, i-link siya sa no? biometric. Oo So nga, mukha-mukha no? na lang. Totoo yan. Kasi sa mobile banking ko ganun din eh. Oo Nakakalimutan ko nga. yung password, pumunta Oo. yung biometric. Oo nga. Oo. So, na-access ko na. So, ganun din siya. So, may biometric na rin siya. So, easy access na para sa mga miyembro natin. Para yung iba, minsan nakakalimutan na yung password. So, ayun. And yung mga link ng mga seminars natin, Learn from SSS, available po yan sa ating SSS mobile app din. Sir Jomer, maraming salamat sa iyo. Sabi nga ni Karen Merida Parto, thank you po sa pagbasa sa aking hinaing. Nako, welcome Ayan. Karen. So, saya na sa susunod ha. Ayan ha, huwag kang magsasawa. Oo, Karen ha. Oo. Karen, hindi Gina. Ha? Pagpalo mo rin pagpalo ng 10 o'clock yan, i-like and share mo na ang ating programa, no? Yes. Sa mga viewers natin katulad ni Sir Ver Clemente, hello sir, ayan, binati na kita. At ang mga staff mo, mabuhay po kayo sa IT group natin. Oh, at saka dahil may pagbati na rin tayo, syempre binabati natin yung mga keyboard warriors, ang Ayun mga, nga, ang mga hello. alagad ni Jenny Carlos. Hello, Walang Ate Jen. sawang sumasagot sa mga katanungan po ninyo sa ating FB page at ganoon din po sa mga kasamahan ko sa Member Education Department. Ito po sila. Ayan, sa pangunguna po ng aming head. Ayan, may listahan po tayo para wala tayong Oo makakalimutan. nga, kasi Syempre. kababalik mo lang eh. Dapat talaga batiin mga yan. Sa Go ahead, our sir. beautiful attorney Sal, Hi. si Sir Jerry, Chris, Lynn, Forty Joven, Mark, Rodel, Luis, Neds, Abby, Janina, Jerome, si Pat, si Ate Carol, at si Rowie. Ayan. Hi, Rowie. Hi, Rowie. Yan, mga SSS members, maraming salamat po sa ngalan ng aming tanggapan ang Social Security System. Kasama pa rin ang Public Affairs and Special Events Division sa pangunguna po ni Ma'am KP Mamaril. Hi, Ma'am KP. At kasama din, katulong din natin ang ating technical team, si Direk Richie, Direk Tin, Red and Rose, at may bagong recruit, Kuya Ray Solis. Hello sa iyo. At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa Media Affairs Department, si Sir Lamil Del Rosario, Sir Jay Labadia, at syempre sa kabila sa Corporate Communications, si Miss Bona Akar. Maraming salamat, SSS members. Samahan niyo po kami lagi tuwing Biyernes. Dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap. Tayo. Tara, usap tayo. Thank you. Thank you. Dapat may... Worry ka bang beneficio'y parang sapat? A future ready with SSS. Nais mo nang hanap ng kasagutan, mas future ready with SSS. Higher beneficyong aasahan, better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. My SSS Pension Booster.